Hello mga kaibigan. So balikan po natin yung issue tungkol sa lupang rights. So meron kasing iba sa atin na bumibili ng mga property, yung sinasabing rights lang. So ano nga ba yung lupang rights na tinatawag? So madalas kapag bumibili tayo ng lupa, sinasabi sa atin na rights lang ito, hindi namin kilala kung sino yung may-ari, nasaan yung may-ari, or kung minsan naman bumibili tayo ng lupa na rights pero ang sinasabi nung taong nagbebenta, sila yung tenant, sila yung pinagkatiwalaan, yung may-ari ay mahigit 30 years nang hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam, hindi na nila alam yung status ng lupa. So tayo naman sa kagustuhan natin na makabili ng lupa, kasi kaysa nga naman mangupahan ka ng 2,000 or 3,000 kada buwan, mas magandang bumili ka na lang ng rights sa halagang 20,000, 50,000, up to 100,000, pwede mo na mapatayuan ito ng bahay mo. Pero ang tanong doon, pwede mo bang maangkin yung lupang yon? Yun yung isa sa mga gusto nating mangyari kapag nakabili tayo ng lupang rights, ay gusto nating mapasa atin yung kinatatayuan ng bahay. Kasi nga naman, syempre, sayang naman talaga yung gastos natin doon sa bahay. So, ang ano bang dapat nating gawin? Unang-una, kung nakabili tayo ng rights, ang pinakauna nating gawin dapat kung nakabili tayo ng rights na lupa ay tuntunin natin kung ano nga ba yung status ng lupa, ano yung history ng lupa, at paano natin malalaman yon. Ang pinakauna yung gawin ay puntahan yung municipal civil registry kung saan nakarehistro yung lupa. Ngayon, doon yung makikita kung ano yung status ng lupa. Kung ito ba ay titled, ito ba ay merong tax declaration, kanino ito nakadeclare, or kung ano yung estado ng lupa na yon. Maaring ito ay public property, or pwede sigurong forested, pwede rin naman sigurong reserve. So, doon yung makikita yon sa munisipyo, kasi nandun naka-record yung mga status ng lupa. Yun yung pinakauna nating gawin. Ngayon, meron kasing mga tao na alam naman talaga nila na private property yon or titled. So kung titled yung lupa at na-verify ninyo sa munisipyo na ito nga talaga ay titulado, nakapangalan sa isang individual, well, hindi po natin maaagaw ang isang lupa na titulado or private property, kasi perpetual po yung pag-aari niyan. Ang Pilipinas lamang ang makakabawi niyan kung ito ay gagamitin for public purposes with the just compensation. So, pero kung private property ito, wag pa rin po tayo mawala ng pag-asa. Isa sa pinaka una nyong tingnan ay sino yung may-ari, nasaan yung may-ari. Tingnan nyo, updated ba yung paghuhulog nila ng tax o hindi. Ngayon, kung updated yung paghuhulog nila ng tax, malamang alam ng may-ari na nandyan yung kanilang lupa at ito ay binabayaran nila ng tax taon-taon. Pero kung halimbawang delayed yung tax for 30 years or 20 years, meaning to say, meron ka ng hint na it seems like parang yung may-ari ay hindi interesado sa lupa niya. So, ang dapat mong gawin ay hanapin mo kung saan nakatira yung may-ari, tuntunin mo, at pagka nahanap ninyo, kausapin nyo ngayon na yun nga, kayo ay nakatira doon sa lupa nila, at pakiusapan ninyo kung maaari ibenta na lamang sa inyo. Kasi kung hindi pumayag yun na ibenta na lamang sa inyo, wala po tayong magagawa, kasi tayo po ay naging squatter doon sa kanilang private property. So, yun ang pinakamainam na gawin kapag ito ay private property. Kausapin ng may-ari at bilhin ito sa kanila. Pwede nyo namang ipasok yan via social housing or NHA, pero medyo mahaba-haba po yung proseso ng pagpapasok ng lupa under social housing or NHA, kasi i-required pa kayo niyan na mag-create ng association. So yun, magpapa-register pa kayo, at maraming proseso at mahaba-habang mga papeles pa yung gagawin ninyo kung ito ay ipapasok natin sa NHA or social housing. So mas maganda, direct buying na lang kayo sa may-ari. Pakiusapan nyo kung papayag ito, ibenta na lamang sa inyo with the terms and condition kung gaano katagal ninyo babayaran. Ngayon, kung ito naman ay
public property, tingnan pa rin ninyo kung ano yung estado ng lupa. Kasi baka mamaya pag-aari naman talaga ito ng gobyerno, maaari pa rin naman kayong paalisin dyan. Kung ito naman ay sabihin na nating reserve or merong may-ari naka-declared ito sa ibang tao via tax declaration, pwede pa rin namang mahabol yun. Pero again, kagaya ng private property ay kailangan nyo pong tuntunin muna kung ano talaga yung estado ng lupa. Kung ito ba ay alienable and disposable. Kasi baka mamaya nakalagay dyan yung tinirahan nyo palang lote na yan dating naka-declared as sabihin na nating forested or sabihin na nating natural reserve or ito ay pag-aari ng Pilipinas naka-reserve for, let's say, for military camp, something like that. So, yun po yung unang-una natin gawin. Tingnan natin yung status ng lupa, kung ano yung status nito, bago po tayo gumawa ng action. Huwag po tayo maniwala doon sa mga nagsasabi na bayaran mo yung tax para meron kang proof na ikaw talaga yung nakatira dyan or yung possible na magmay-ari ng lupa. Hindi po totoo yun. There is just a proof na ikaw yung occupant nung property na yan kasi binayaran mo yan in behalf of them. Pero kung private property yan at binayaran mo yung tax, hindi mo na po mababawi yun. Kasi kahit sino pwedeng magbayad ng tax in behalf of the others. So, yun lamang po mga kaibigan, nawa po ay meron po tayong natutunan at kung meron pong specific na katanungan tungkol sa mga rights, pwede nyo naman po akong i-PM kasi kung meron kayong mga what if, mag-iiba po ang ating kasagutan. Maraming salamat po.